Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Yan. Welcome mga papa. So ngayon, medyo seryoso yung episode natin Pero tatry namin gawing hindi masyadong maging heavy. Yung syempre tatayod 'to eh. Yung mga usapan dito minsan seryoso pero tinatry naman namin na 'wag masyadong maging heavy. So ito na nga. Ito na nga Ingo. Medyo kinakabahan ako diyan. Kinakabahan ka ba Ingo? So ito na nga yung gusto ko sanang kasi 'di ba siyempre alam natin yung mga tatay. Laging sinasabi 'di ba, pundasyon niya ng pamilya, ikaw ang haligi ng tahanan. Oo. Mm. Pero pero minsan umaabot tayo sa point na tayo nga yung haligi or pundasyon, pero meron tayong crack, Oo. 'di ba? So, parang hindi biro 'yan yung pagka ganyan yung nangyayari na ikaw yung pundasyon ng bahay mo pero may crack ka pala or quote unquote, may sayad ka ng konti, Oo. Oo. 'di ba? Puwede pero seryoso, ang pag-uusapan kasi natin ngayon yung yung depression. Hmm. Kasi para ako personally, hindi ko siya masyadong naiintindihan, eh. Kaya nga naisip ko sabi ko, "Ingo magandang i-episode natin 'to." Kasi marami rin akong mga tanong. Tapos ang magiging resource person natin ngayon, surprise, surprise guys, wala kaming guest. Pero ang resource person namin ngayon dito, si Ingo. Kasi may first hand experience siya nito, eh. Oo, kasi ongoing ano yun, ongoing, nagme-medicate pa rin ako, eh. Pero ano, isang disclaimer siguro para sa mga listeners natin. Yung mga ishi-share namin dito is siyempre hindi siya yung kumbaga personal experience namin. So, your mileage may vary. So, kapag naka-experience kayo ng mga depression, seek professional help. Pero, ayan, yun lang yung pinaka-disclaimer namin. Since nga sabi mo disclaimer personally, actually ako wala akong experience. Ang ano ko siguro, ang alam ko kasi sa mga depression na 'to, ano, yung 'pag pagod ka o kaya malungkot Mm. ka or yung kasi loosely siyang nagagamit, eh, na alam mo yung sa Pilipinas na, Ah, "Oh, depressed nga oo. ako, eh." Naku, Oo. depression 'yan. Yung parang lahat na lang, "Oo, may depression ako bro." Pero technically, hindi mo alam kasi hindi ka naman na-diagnose, eh. Yung Oo. depression is more of, it's a Parang, condition, 'di ba? oo. Siguro sa may mga iba, feeling nila or ginagamit na akala nila interchangeable yung pagiging malungkot, yung sadness tsaka depression. Oo, Yung yung sinasabi nga, loneliness and depression, 'di ba? oo. Kaya nga sinasabi din ng therapist ko, yung aking shrink kumbaga, na normal lang maging malungkot, gano'n. So pero i-ano natin, ide-describe ko kung ano yung nafi-feel ko Oo. para para magka-idea kayo kung ano ba yung yun, kung ano ba yung Nauna depression tsaka naunahan mo lang ako Ingo kasi itatanong ko na dapat talaga 'yan, eh, na ano ba ah, talaga yung pakiramdam ng nade-depress? Kasi ayan. before mo nga sagutin 'yan, kasi maraming nagsasabi na, "Depressed ako, meron akong depression," pero hindi naman Hmm. sila diagnosed. So, parang how Oo. are you so sure na parang minsan nakaramdam ka lang na malungkot ka, depressed ka na kaagad? Hmm. Na ta's yung mga iba 'yan sasabihin sa'kin, "Tangina si Tristan, you're such a boomer." You're such a boomer, bro. Sasabihan kang ganyan kasi hindi mo alam. Sa'kin, Oo. hindi ka naman diagnosed, eh. So, you can't even assume that you have it if nobody told you, if you're just Nag telling yourself. Nagse-self-diagnose 'no? Oo, nag-self-diagnose ka, 'di ba? Ang labas mo lang Oh, nun, sad boy ka lang pagka gano'n, 'di ba? Pagka mm. At dahil diyan, pero yun, titigil na ayun, ako. So, Ingo, oo. ibibigay ko na sa'yo yung Maraming salamat, Tristan. Bale eto, yung technically sa akin, nagsimula siya sa iba yung depression tsaka anxiety. Pero karamihan sa mga kakilala ko,
Well, kakilala ko. May both depression tsaka anxiety. Sa case ko, na nag-a-anxiety muna ako bago ako ma-depress. So, i-describe ko muna yung anxiety. Yung anxiety is hindi yung takot, hindi yung parang ano siya, um, sige bigyan ko na lang yung ano, yung sa akin. Meron akong sa dati kong company, meron akong isang meeting na kinaka-dread na, puntahan kasi ayaw ko yung ka-meeting ko. Hindi ko na sasabihin kung sino yung ka-meeting ko nun or kung ano siya sa buhay ko. Tapos sa sobrang dreaded sa akin yung meeting na yun, yung aking VP na nung time na yun, 32 years old ako na walang cholesterol issue, walang high blood issue, nag-shoot up ng 160, almost 170. So nag-palpitate ako for ilang oras ako nagpa-palpitate nun. So, parang panic attack? Nagpa-panic attack ako. So yun yung pinaka-worst ko kasi kailangan ko pang uminom ng ano yung nilalagay sa ano, sa ilalim ng dila? Basta yung Calcium ano, block, calcium hindi block, parang gano'n. Basta Catapress, yung Catapress, yes, Catapress, oo, Catapress. yan Catapress. So nag-Catapress ako, tapos, alam ko instantaneous yun, eh, pero for some weird reason, napababa lang niya yung aking BP ng 150. Tapos sinabi sa'kin, "Sir ano, gusto niyong umuwi? Umuwi ka na lang." Sige uwi na lang ako. Ta's tinext ko yung boss ko, sabi ko uwi na lang ako. Tapos nagpunta ako sa mall. Kasi kailangan ko nga maano, eh, ma-unwind, eh. Kasi ang mahirap naman siguro atakihin sa puso habang nagdi-drive, eh. Baka, Hmm. baka mandamay ako, eh. Though anyway, so nung nasa ano ako, nung papunta ako sa mall, ano pa yun, hindi pa ako lumabas ng kotse. So, eto yung ano, so tapos na yung anxiety, yan yung Hmm. Catapress, yan yung tumaas yung BP ko. Ito naman yung depression. Parang nag-ano na ako, self-load na ako, nagkaroon ako ng self-doubt na, "Tangina kaya ko pa ba 'to?" Tas biglang umingay na yung isip ko na lahat ng mga possible scenarios, naisip ko na. So, in short, nag-overthink ako, gano'n. Tapos parang, na-question ko yung self-worth ko. So yun yung ano, kumbaga nung 'yan na pala yung mga signs na depressed na pala ako. Tapos na nai paano ba, naiiyak ako or umiyak ako dahil wala akong control dun sa isang bagay. So talagang na-frustrate ako. So ayun, ang problema dun, dahil sobrang lungkot ko nung time na yun, nalungkot na din ako kasi parang di ko na alam kung anong gagawin ko, eh. Biglang sumakit yung tiyan ko, tapos nagpunta ako sa CR, ta's may isang yung attendant sa CR, parang binigyan niya ako ng tissue, "Sir, ito tissue." Tapos parang ano, parang accommodating siya. Ngayon, kaya ko kinukuwento yung particular na event na yun kasi kapag depressed ka, magki-cling ka sa kahit sinong tao na magbibigay lang sa'yo ng konting atensyon, ng konting quote and quote love, kumbaga. Mm. So ako parang na-touch ako nun na parang, tangina, Tangina, binigyan parang niya ako ng tissue pamunas ng puwet ko, ang oo, bait as in niya, gano'n. nung time sa nung at that time big deal sa akin yun, Sorry, chong. natawa ako. Oo, as in gano'n katindi yung overwhelming emotion ko na Pero sa sobrang mga liit na nakikinig, bagay, 'di ba? hindi sa mga nakikinig, hindi ko pinagtatawanan yung depression, natatawa lang ako na na-overwhelm siya ta's nagbigay ng tissue na pamunas ng Oh, puwet niya. So, kaya nga ano, eh, kaya kaya ko siya kinuwento kasi isa din, um, parang caution sa mga tao na nakaka-feel ng overwhelming emotion is madali tayong maloko.
madali tayong ma-manipulate. Kasi konting Ah, timingan ka lang na you have a bad day, tapos biglang may isang sasabihin na, "Have you heard the word of the Lord?" Yun, biglang, baka siya yung na ano, baka yan yung baka ito na yung aking sagot. baka ito na sagot ko sa ano, sa aking suliranin. So, binigyan ko lang ng example yun, hindi ko sinasabi na gano'n O hindi yung baka o modus hindi ng mga ganito na ano, lang, baka pero ibahin natin. Baka kasi sabihin ano, biglang may lumapit sa'yo, sinabi sa'yo, oo. "Open-minded ka ba?" Oo, open-minded ka ba? May Tapos insurance ka na ba? Oo, insurance ka ba? O mag-ano ka na, mag-networking ka na. oo. Ay na So, yun yung ano, yun yung na-experience ko, yan yung ano, yan yung first degree. Ngayon yung pero hindi pinakamalala sige, go, 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 go. Sorry, sorry. Sige, go, go, go. ay di, pero yung pinakamalala is yung nalaman ko na may na-diagnose yung anak ko si Sven ng autism. Actually, nung na-diagnose pa lang siya ng global developmental delay. So, sa mga tao diyan na napapansin nyo or 2 years old, hindi pa nagsasalita yung anak nyo, red flag na yan. Walang excuses, red flag na yan. Patayin nyo na kagad sa ano, sa Hmm, DevPedia. So, ang initial sabi nila, may GDD, may global developmental delay, pero in my mind, tangina, yung plinano ko before pa siya ma-conceive, which is 7 years old, pupunta kami sa kung saan-saan, dapat may ganito na kami, tapos punta kami sa mga beach trip. Basta yung plano na kung saan siya magka-college, o ano, pinag-isipan ko pala kung saan siya magka-college, saan siya magka-college, ano yung mga, dahil mahina ako sa math, ikukumon ko pa siya. Not sure kung may kumon pa rin, pero anyway. pero So, may kumbaga, common. so may ano, may plano na ako para sa anak ko before pa siya i-conceive. Then dahil nga may nagbago, isang malaking pagbabago, biglang yung 1, 2 years kong plinano, biglang yun, biglang naglaho. So talagang na nadurog ako dun. Parang kunyari, isa kayong family na ano, na varsity, tapos biglang yung anak nyo is, sabi natin, knock on wood, pinanganak pilay. So parang yung ine-expect mo na, magiging varsity din siya katulad namin. Hindi siya mag-aano, hindi siya magko-comply dun sa, ay hindi siya magko-comply, pero hindi siya mag-fit dun sa mold na dun sa expectation mo. Which is admittedly my fault kasi nag-set na kaagad ako ng mold sa kanya even before siya i-conceive. Pero Yun. ako i-aano ko lang lahat naman tayo may gano'n, eh. So ako naisip ko hindi mo Hmm, naman 'yun fault, kasi ako 'di ba sinasabi ko nga sa'yo, kawawa yung panganay ko kasi meron akong mold na iniisip hmm, na dapat ganito siya. Nung nakikita oo, kong hindi siya ganito, nagagalit ako. oo, 'di ba Although yun, nakaka-frustrate. Pero oo, ito nga, speaking of nakaka-frustrate. yun nga, na na-frustrate ka dahil wala dun sa mold na gusto mo. Ang bigat kasi nung mga ano, eh, nung pinagdaanan mo. Pero 'pag inisip mo, may mga ibang tao naman na dumadaan sa ganyan din, eh. Hmm, Tapos nai-stress and normal na ma-stress, normal na malungkot. Pero papaano mo nalaman na hindi lang 'to basta-basta na disappointment or stress na talagang na kailangan ko magpa-check? And then paano ah, mo nalaman na depression pala 'to or it's, some kind of a condition? oo. Kasi ayun nga, dahil nga may autism si Sven, nagse-search ako sa internet, ano ba yung may gamot ba dito? Kas or ano ba yung kailangan ko para matulungan yung anak ko? So, parang iniisip ko na, okay, therapy, therapy. Pero kahit i-therapy, meron pa rin siyang mga quirks and hindi 100% na magiging quote and quote, normal siya. So, parang nawala sa akin yung control. Kaya nga, 'di ba, for example, ikaw Tristan, na nafru-frustrate ka dahil nafru-frustrate ka dati dahil yung panganay mo is nawawala sa mold. Hmm.
Ako naman, pero kaya ka tas papagalitan mo yung anak mo kasi you're buying for control na, "Oh, nawawala ka sa molde, dapat ganito yung ginagawa mo." Ako, Hmm, kahit anong pagalit ko sa anak ko, kahit anong gulpi ko sa anak ko, though hindi ko siya ginugulpi, pinipitik ko lang siya. Kahit anong pitik ko during that time sa anak ko, hindi siya magiging quote unquote normal. So parang yun nga, naging powerless nga ako. Tapos parang every waking moment, before ako matulog, 'pag nagising ako, lagi kong iniisip na, "Tangina wala na akong magagawa sa ano, sa anak ko." Talagang kahit ibuhos ko pa lahat ng pera ko sa kanya, hindi wala akong kasiguraduhan na kaya niyang maging independent 'pag wala na kami. So, depende din sa personality mo. Ako, personality ko dapat may certain control ako sa mga bagay-bagay kundi mm. mafru-frustrate din ako. So, kapag umabot ka na sa gano'ng palaisipan na every waking, night, every time na gumising ka, mapapaisip ka na wala kang control at biglang hahagulgol ka na lang na 30 minutes to 1 hour almost every day at biglang nag-lose ka ng timbang at nakita mo ulit yung abs mo within 1 month na hindi ka nag Puta sagad exercise. na pala nun, eh, magkaka-abs ka, 'di loko lang, Oo, dun sa abs ka. mga meron akong picture sa IG na maganda yung katawan ko, depressed ako nun. Puta. Yun, kasi sobrang payat sobrang nangayayat ako. Ano yung nagtulak sa'yo to seek help na talagang, hindi kailangan ko talaga ng kasi lalo na sa Pilipinas sa'tin hindi naman uso yung nagpapa-psychiatrist, eh. Hmm, Tsaka yung parang may stigma yan dati na parang, 'pag oo. nagpa-psychiatrist ako, putya meron akong ano, may Oh, may maski may man sayad ako, may ganito ako. maski man ako ang tawag ko sa medication ko crazy meds, eh. So, kahit ako na may depression, may stigma pa rin ako dun sa idea na yun na tangina bakit Mm. ako napaka-dependent sa gamot ko para maging normal, para maging functional ako. So, yung yung tanong mo na paano ko na-realize na kailangan ko ng tulong is kasi siyempre in mind kailangan ko matulungan yung anak ko for stuff. Nung time na totally down ako, hindi ko na siya matulungan kasi hindi ako nagfu-function, eh. Lagi na ako nakahiga, lagi akong malungkot, hindi ako makapag-isip ng maayos, lagi akong distracted. So, parang nawawalan ng point na ay hindi pala nawawalan ng point, parang may kailangan ng tulong ng anak ko. Pero ako, hindi ko matulungan sarili ko. So, kailangan ko munang ayusin yung isip ko para matulungan siya ng mas maayos, para masuportahan ko siya, para makaisip ako ng panibagong plano. Pero dahil crowded nga yung pag-iisip ko, kailangan ko ng tulong, yun. At na anyway, hindi ko na sasabihin yun. Pero ayun nga, Yung sasabihin tangina, hindi, pambihira. kasi may mga ibang tao na finds it annoying if laging malungkot yung aura mo kahit hindi ka magsalita ta's parang wala kang kagana-gana. Some people find it annoying, especially Ay, if oo. you're coming from or yung dati kang sobrang, Oo, sobrang bubbly. saya ka, oo. Oo. So yun. So parang pero papaano yun? So, nung nagkakagano'n ka, so alam na nga natin nagpatingin ka, Hmm, yun yung way mo para harapin yung depression. Pero ano yung mga ano, nung una coping ba mechanism. pinaggamot ka na kaagad? O meron pang mga ibang bagay na nakatulong sa'yo para mag-cope? Before lockdown,
ano, um, nag-establish ako sa ano namin, sa department namin ng runners club. Ngayon kung Ikaw mga pala yung naunang mag-running club na ganyan. oo, bago pa nauna yung nabuo yung Garmin na 'yan, tsaka yung Rockwell Oo, Running Club. Kami yung running club na pagkatapos mag-running, eating na, kakain na kami kung saan-saan. oo. Kaya hindi din kami ano, actually hindi din kami pumayat, eh. Feeling ko nga lalo kaming tumaba. Pero beside that, yun yung parang way ko para makapag-usap sa kanila na outside sa work or kung work related magve-vent out ako, blah, blah, blah. So, nung nag-come pandemic, siyempre quarantine, walang makakalabas. So, nawala na ako ng ano, ng, pagko-cope-an. Plus, 24/7 ko na kasama si Sven, na Hmm. nakita ko na, nakita ko yung pagiging lack of a better term, autistic niya, yun. Nakita ko yung pagiging So autistic niya. before, ang nangyayari so ito hindi ka pa nagpapatingin nito Hindi o pa ako hindi ka pa nagpapatingin naggagamot nito. nito? Oo, kumbaga nag-try naman ako mag-cope, nakakapag-cope naman ako, pero umiiyak pa rin ako sa gabi, umiiyak pa rin ako sa umaga, umiiyak pa rin ako 'pag naka-stop yung traffic light kasi may dumaan na bata na may kasamang tatay, ta's naalala ko si Sven, ta's yun naiyak ako. So, So yung pero nung before pandemic ito, parang, nangyari yung totoong sitwasyon is sweeping it under the rug. Kasi nga hindi mo naman oo, siya nakikita, eh. Ginawa mo oo, lang busy yung sarili mo sa routine, hmm, may mga iba kang ginagawa. So, parang nadi-distract ka lang, yung attention mo nadi-distract sa ibang bagay. And oo, then come pandemic, nakita mo na "Ay shit, ito yung reality pala ng buhay ko." Parang gano'n, gano'n ang nangyari ba? oo, yun yung nangyari. Tsaka ayun, dahil nga araw-araw ko na nakita si Sven, parang hindi ko, parang araw-araw na kitang kasama pero hindi pa rin kita matulungan sa ayun, hindi pa rin kita matulungan. Um, though yeah, parang parang gano'n. So parang mas lalo akong nag-downward spiral sa pagiging helpless ko dahil hindi ko matulungan yung anak ko sa kanyang autism. Hindi ko siya Hmm, kasi sobrang ano, persistent ako na na kaya niya maging ano, maging regular kid, kaya niyang mag-function as a regular kid. Hindi ako siguro in denial ako na na sobrang slim ang chance ng mga bata na maging 'yun. Pero ayun, so dahil nga ano, nung time na 'yun hindi ko pa siya siguro fully accepted talaga. May mga parts sa'kin na in denial ako, kaya I was buying talaga sa ano, sa control talaga. hmm. And ayun, tapos yung routine yun, nasira yung routine ko, wala na akong nakakausap na mga tao, tapos, yung mga dati kong nakakausap, isa-isa nagre-resign na. So yun, parang nakakalungkot din in a way. Parang ano, malaking bagay din pala nga talaga 'no, kung hindi ka man nagkokonsulta sa mga doktor or wala kang gamot, malaking bagay yung mindset mo at saka yung routine. Since O nawala yung routine mong yun, parang naiba rin yung pinaka-mindset mo and then dun ka nagsimulang mag-downward spiral. oo, yun sa routine talaga ako. Sa mindset, parang bina-brush off ko na lang yung ano, hindi hindi ko ano, susubukan kong ano, talagang i-align sa akin yung alam mo yun, yung tinatanong mo yung sarili mo na, "Bakit ka nalulungkot? Eh, alam mo naman na ganito, ganito. Alam mo naman kung ano yung Hmm, reality." Pero para siyang phobia. For example, may phobia ka sa palaka. Alam hmm. mo yung palaka na yan hindi naman poisonous. Alam mo na kahit anong nguya
niya sa'yo, hindi ka niya makakain. Pero for some weird reason, natatakot ka sa kanya. So, parang Putang gano'n yung ina, depression. alam ko yung pakiramdam niyan. Kasi 'pag So nakakita ako ng palaka 'pag nakakita ako ng palaka nanginginig talaga yung tuhod ko, eh. ayun, parang gano'n. Basta sa Hindi lahat ko ng kaya, eh. phobia, Kasi hindi ko i-try niyo kaya, eh. i-try mo na ba i-convince yung sarili mo na, "Ba't ako matatakot sa palaka, eh, ang liit lang niyan, ang Oo, ako." maski misis ko kino-convince ako niyan dati. Kunyari gabi na magtatapon ng basura, ta's Oo. may palaka. Sinasabi ko, "Kahit maghiwalay na tayo, hindi ako magtatapon ng basura." Kasi hindi ko So, talaga kayang lumabas. Hindi ko kayang lumabas. So, parang gano'n, hindi yung alam mo hindi naman mo mo sa totoo alam ko naman kaya ko naman sipain yun, eh. oo, Pero yung just the sight of it, naano ko, eh, palaka! Parang oo, gano'n, 'di eh. ba? Talagang nawawala yung logic sa isip mo, eh. So, Yun, gano'n din ako pagdating dun sa depression ko na nawawala yung logic sa isip ko, grabe ang yun. hirap naman niyan. So, Yun. yun nga So parang nangyari pero buti nga at least ikaw, hindi ka naman nauwi sa mga bisyo. Kasi 'di ba yung mga iba, eto kasi napanood ko, eh, sa YouTube. Kasi oo, before tayo nag-episode siyempre nag-research ako ng konti. Yung oo, iba daw, nauuwi sa ano, eh, yung 'pag nade-depress yung nauuwi sa bisyo o kaya yung kumakain, yung ano 'to, yung nag-ano, binge nag-stress eating ba eating. yun? Stress eating, Oo. tapos tumataba, ta's kumakain lang ng kumakain o kaya yung iba, may napanood ko nga sa YouTube yung isa, yung iba ano naman, yung naa-addict sa pagbabate, Oo, pinanood ko nga babate yung finorward mo, parang 5 minutes yata siya nag-discuss ng ano, tungkol sa oo, sex. oo, ta's parang nagbabate. Yung iba naman daw nawawalan naman ng gana sa sex, Oo, kabaliktaran. Yung iba sobrang ganado naman sa sex, pero hindi na kinakausap yung misis. Ang gagawin oo. lang, magse-sex So, sila 5 rounds or ilang rounds, ta's 5 after rounds, nun, grabe yun. hindi naman sila nag-uusap. Parang ganun daw, may mga gano'n. Hindi ikaw ba, Oo. hindi ka nagkaroon ng mga eto tingin ko tayo-tayo lang naman yung nandito, eh. Hindi ka ba nag-ano, hindi mo ba ginamit ang pagbabate sa pag-cope up mo? Ay hindi naman kasi ano, eh, mawawalan ka din ng gana, eh. I mean, yun yung kasi nga, depressed, tapos talagang ang ingay ng isip mo, eh. Yun yung last thing on your mind, eh, is sex, eh. Or So, manood ng porn, ganyan? leaning towards ako sa nawalan ako ng gana, Ah, kasi nga yun. yung utak mo 'no, distracted 'no? Kahit manood ka Oo, ng yung search term mo dati yung na Israeli oo, eh, ano, war, eh, IDF yun, eh, tama. oh, 'di ba Defense yung Forces, Israel oo. Defense Forces, oo. Israel Defense Forces, 'pag sinearch mo dati kahit yun yung makita mo parang wala, hindi ka titigasan. Ay, Oo, tangina ang wala hirap. talaga. Kasi 'di ba yung iba, yun nga sinasabi kasi ito tayong mga lalaki gano'n, eh, parang, "Oh, malungkot ako, eto quote unquote, "Depressed nga ako pre." Tas sasabihin lang ng mga tropa mo, "Eh, tara lumabas lang tayo, mag-inuman lang Oo, tayo, bihira. okey na yan. Pegasus tayo, okey na yan. Pero hindi ko pa Ano, nasusubukan yun, table ka lang, gan'to, ganyan." Ang mahal kasi Mag-beer house parang lang. ang mahal kasi, eh, parang mas made-depress ka dahil yung pera mo parang may buyer's remorse ka 'pag nagpunta ka sa mga gano'n. Pagkatapos 'no, hindi yun nga, eh, kasi Oo, sa ating mga lalaki gano'n nga. So, parang yung iba, um, tawag dito, hindi siguro yun yung way nila ng pagco-cope tapos pagkagaling nila dun sa mga beer house, uuwi na naman sila, back to reality. hmm, Naubusan ka na ng pera sa beer house, tapos yung sitwasyon mo gano'n pa rin. hmm. Kasi nga ang ano, eh, ang hinahabol parang ano, yung kinukuwento ko kanina na konting kindness sa akin is sobrang big deal. So, what more pa kaya sa beer house na Oo, nag-table ka. Ikaw na yung pinaka-poging lalaki sa loob ng isang oras. oo.
Tangina kon yung inabutan ka nga lang ng tissue pampunas ng puwet, eh. Oo, Oo. pare muntik ko na eto seryoso muntik ko na siyang bilhan ng actually binilhan ko yata siya ng dinner nun, eh. Ta's nung pagbalik ko wala na siya. Parang binilhan ko yata siya ng Jollibee, inabutan ko siya. Aabutan ko dapat siya ng pang-Jollibee. Tangina, eh, Gano'n, lalo pa gano'n kunyari nag-beer house ka tapos kumbaga hinimas-himas ka ng GRO, puta baka oo, gawin mo, tangina baka pakasalan ibabahay ko na kita. oo, putya. So gano'n kadelikado kasi yung ano, yung gano'ng klaseng sitwasyon, lalo na 'pag mahina ka. Katulad ko, parang mahina ako. Isipin niyo bathroom attendant, baka pakasalan ko pa yun, eh. Pero ayun, um, yun isa din sa mga delikado is ayun nga, yung sinabi mo Tristan na nalululong sila sa mga bisyo, especially Hmm, if yung mga bisyo na alak, yosi, tsaka drugs. Mas delikado din yung kapag yung mga bisyo mo is nakaka-affect din sa kabuhayan ng family mo. Kaya talagang ano, pasalamat na lang ako na nag-pause muna ako sa ginagawa ko at yun, ni-reassess ko yung sarili ko na ano ba talaga kailangan kong gawin para m may silbi ako sa buhay or maging, functional ako. Sustainable ba 'tong gagawin ko na 'to o hindi? So, talagang pero ayun, swerte mo yun pa yung rin mga kasi question. parang parang naging self-aware ka pa rin na parang, "Putya mali pa, nakahiga lang ako maghapon, di ko matulungan yung sarili ko." Well, kung a araw-araw ka umiiyak ng 2 beses sa isang araw, magiging self-aware ka siguro sa mga Kasi bagay-bagay na ini yun. kasi yung in denial, eh, parang sobrang obvious na, lalo na sa mga lalaki, Oh, na parang well, minsan tayo, "Hindi." Kahit naiiyak ako, "Hindi, napuwing lang ako, nagbalat lang ako ng sibuyas." hi Parang hi maraming hindi nag-a-admit sa ano, eh, sa depression nila or sa mm, nararamdaman nila, eh. Pagdating sa mga lalaki, ewan ko, siguro marami lang din gano'n, eh. Pero oh, ito nga, may isa pa akong tanong, kunyari sa ito ngayon, siyempre sa mga nakikinig baka mga nakikinig dito may pinagdadaanan din. Kung may mga practical tip ka bang mabibigay sa mga papa natin, mga papa yan, papa natin para tayong may mga jowa, sa may mga sugar mama daddy. at papa na nakikinig nitong ano, nitong, tatayhood. Ano, Ako ano bang sigu puwede mong mabigay na practical tip sa mga gano'n na mga mama or papa na may pinagdadaanan ngayon? Siguro ano, kung merong something kasi lagi nila kasi sinasabi spectrum yung pagiging normal, eh. So, parang ang hirap sabihin. Siguro, sabihin natin kung meron kang unreasonable, phobia or anxiety. Katulad ko example ko na lang yung sa akin, yung sa meeting. Nagka-anxiety ako dun dahil nga may ayaw akong kausapin. Tapos in terms naman sa depression, kung et eto yung medyo ano, medyo hit or miss 'to, na kasi nga normal yung maging malungkot. Pero kung basta sorry, siguro rule of thumb, kung hindi ka na functional in general, may nangyari sa'yo, namatayan ka or whatever, kapag hindi ka naging functional, bigyan mo ng time sa sarili mo na, magiging functional ako. Functional meaning nagko-contribute ka sa society, whether 'yun, um, kung hindi ka na functional, kung hindi ka na nagko-contribute sa society, magpatingin ka na. Kung before is nagko-contribute ka sa society ta's all of the sudden, whatever, um, hindi ka na nagko-contribute, 'yun, magpatingin ka na sa professional. 'Wag mo nang subukan na kausapin yung mga kaibigan mo kasi mapro-prolong well, at again, point of view ko 'to, mapro-prolong mo lang yung time mo to recover kung ano man yung i-advice ng professional.
Kasi ito, sa'kin kasi nung namatay yung nanay ko, gano'n din ako, Hmm, yung bigla akong umiiyak. Although hindi naman twice a day, oo. parang may moment lang na Hmm, 'pag isa lang ako bigla akong maiiyak, oo, nakagulgol. Ano yun, siguro mga recently lang ako hindi na naiiyak. Yung nanay ko parang ano na, parang 10 years nang patay, eh. oo. Recently ko lang na-get over na parang, Wala na talaga hindi siya. na ako naiiyak o hindi na Oo. dati kasi naiiyak ako, ito yung pag-uusapan ko yung nanay ko. 'Di ba yung Oo. ginusto niyo nga ako sa Matching Tsismisan, muntik Oo, akong yung sa umiyak dun, eh. Mary Yun nga, eh. Grace. Oo, 'di Mary ba 'pag Grace nakakita ko Panado. dati ng Mary Grace Queimada naiiyak pala. ako, eh. Oo. Mga picture lang ng Mary Grace naiiyak ako, eh. Kasi naano ko, naalala ko yung nanay ko, eh. Hmm, Ta's parang fairly siguro mga parang 2 years ago lang ako nung ano na, okey na ako, hindi na ako naging naiiyak. okey ka na. Oo, parang so ibig mo bang sabihin nagkaroon ako ng depression nun o loneliness yun? Nagiging malungkot again, normal lang yung maging malungkot. Pero kung sabihin natin na hindi ka na nakapagtrabaho dahil sobrang lungkot mo, yun. Nakapagtrabaho naman Isa na ako. siyang ayun, isa na siyang trigger na patingin ka na. Kasi Tsaka may isang beses pa hmm, dati nun yung walang-wala kaming pera. Dito na kami nun sa Australia, hmm, parang yung bank account namin negative na, tapos parang mga dating na yung mga bills, parang oo. stress na ako na parang tangina, bigla akong pag-uwi ko, pagbuka ko ng bibig ko kay Luis, bigla lang umiyak ako, eh. Na Oo, parang bigla yan. lang ako nag-breakdown, nagulat siya, eh. Ba't umiyak?" Sabi ko, "Parang hindi ko na alam yung gagawin ko." Parang sabi ko, "Paanong gagawin natin dito?" Sabi ko, "Naawa ako sa sarili ko. Hindi ko mabigay yung mga gusto ninyo. Gustong-gusto kong bilhan si Rigo ng ganito, wala akong magawa kasi wala tayong pera, ganito, ganito, ganito." Actually Tapos yung parang mga hmm, pero kagaya nga ng sabi mo nagfa-function siguro, yun nga, rule of thumb nga, nagfa-function naman ako, nakakapagtrabaho oo. naman ako. Pero parang ramdam ko lang na parang, "Tangina, nakaka-stress, ang lungkot, Pero napagtrabaho ko, kaya ko makipag-usap sa mga tao, gano'n. Ayun, Ayun. ang siguro isa ding importante is well, again, practical ano na naman 'to. Katulad nung na-feel mo Tristan about your mom tsaka dun sa yung frustration mo na hindi ka makapag-provide. Actually kahit yung nga yung mga ganong klaseng bagay, not necessarily kailangan niyong ipunta sa psychiatrist, pero at least meron kayong makausap na professional na yung kasi may mga ibang companies nagpo-provide ng ano, eh, yung mga Ay, mental oo. health, programs nila. So i-avail niyo yun na malaking tulong yun. Though personally hindi ko siya ginawa kasi ki alam ko kailangan ko ng gamot, eh, so nag-skip Nagawa ko na ako yun sa dito, nagawa mo yun? natanggal ako sa trabaho. Nung natanggal ako sa Ah, trabaho, merong binigay sa'kin na hotline. Kasi tinanggal oo, nga ako sa trabaho, siguro para sabihin lang din nung kumpanya na nagtanggal sa'kin sa trabaho na ginawa namin yung part namin, binigay namin 'tong helpline na 'to, tumawag oo, ako. oo, Tapos nagka-counseling sa telepono na parang oo, nakakapagpagaan. Ito yung oo, natanggal ako sa trabaho tapos made-deport na kami. oo, Kasi iba working oo, visa ako. oo, Natanggal ako sa trabaho, made-deport na kami. Sabi ko, "Wala na akong babalikan sa Pilipinas, eh. Tapos ngayon papauwiin niyo kami, dinala niyo kami dito." Ta's binigyan niya ako ng mga advice, legal hmm, advice na parang hindi naman siya talagang, psychiatrist, eh. Siguro hmm, parang yun nga na mas nakagaang siya sa pakiramdam. Kasi hmm, ito yung panahon na parang pakiramdam ko nun, gusto kong tumalon sa tren sa tren, oo, para magpasagasa sa tren. Meron na akong mga thoughts na gano'n, eh. oo, Sinabi ko nga yun kay Luis, eh, nung ano pero hindi ko sa kanya sinabi nung naiisip ko. Nung okey oo, na ako, saka mo lang yun sinabi, yung sinabi ko sa kanya na parang meron akong mga thoughts na ganito na 'pag nag-aantay ako ng train, hmm, iniisip ko tatalon ako dito para tapos na lahat. Pero ang naisip ko rin nun habang nung nung naisip kong gagawin yun, bigla ko ring naisip, maliit pa si Rigo,
Si Rocco kakapanganak pa lang, hindi na nila ako makikilala. Oo. Makikilala nila ako Ayun din as a naisip mo, failure. oo. Yun yung naisip ko, makikilala nila yung tatay nila as a failure na hindi man lang ako naka-rebound. So, Hindi laging yes, yun yung sinasabi redemption ko sa arc, sarili ko tuwing oo. nagkakaroon ako ng tuwing nagkakaroon ako ng mga thoughts na gano'n dati. Kasi sobrang Hmm. bigat din nun, eh, na eto hindi Oo, ko pa yata 'to na-share dito, eh. oh, Natanggal ako sa trabaho sa sarili kong kasalanan oo, na hindi ko na sasabihin dito kasi masyado siyang personal. oo. Pero so wala akong masisi, ang Kundi may ikaw problema ako. oo, Pero lahat ng tao sa paligid ko sinisi ko. hmm, Tapos yun nga, tanggal ka sa trabaho, wala ka ng trabaho, nagalit sa'yo lahat ng tao, tapos, made-deport ka pa sa Pilipinas. Dati sa Pilipinas bayad na yung condo namin, yung kotse namin bayad na rin. oo, Binenta na namin lahat yun, kasi pupunta kami ng Australia. So, bumili na oo, kami dito ng gamit lahat, tapos hmm, biglang yung thought na, "Hindi, tanggal ka na sa trabaho, umuwi ka na ulit sa inyo." Na uuwi ako sa Pilipinas as a na na wala tapos back to zero na naman ako oo, dun. So yun yung tumatakbo sa isip ko 24/7. Ta's yun nga, yung thoughts na tatalo na lang ako sa tren, hmm, naiisip ko yun lagi. Pero yun nga, biglang pini pinipilit kong ipasok sa utak ko na maliit pa yung mga anak mo, eh, maliit pa yung mga anak mo. 'Pag ginawa mo 'to, 'pag tumalon ka sa tren, ang maaalala lang nila sa'yo yung failure ka. Na natanggal ka sa oo. trabaho tapos tumalon ka na sa train, ta's wala ka na. Hindi mo na nabago lahat 'to. So, parang gano'n lang yung ewan ko kung mali yung ginawa ko na hindi ako nag-seek nga ako ng help. Ang sabi nga sa'kin nung sa help na yun, idemanda ko yung dati kong kumpanya, eh, na ginawa ko rin. Lumapit ako sa DOLE dito, tapos Ah, anyway, ibang storya yun oo, na umabot ako sa gano'n na nagkaroon lang ng settlement and all. Na bawal pag-usapan ganito, hmm, ganyan. Bawal ko rin i-disclose kasi nga nagkaroon ng oo, agreement na hindi mo okey. puwedeng i-disclose ganito, ganito May ta's NDA ka, okey. oo, may NDA. So, tapos pero hindi, wala akong nakuhang pera. Iba yung naging Oo. settlement namin. Sayang nga wala na akong pera, eh. So, um, ayun, pero feeling ko yung may nakausap nga ako, tama yung sabi mo, yung may nakausap kang outside na tao, Hmm, outsider sa buhay mo na parang nakakapagpagaan siya ng feeling na ayun tapos ngayon ngayon okey na ako. I mean, hindi eto naman super okey. sabi nga ni Elvin Dicon na nagma-manifest din daw sa kanya yung ganyang mga suicidal thoughts. Pero katulad mo din yata Tristan na mare-realize na lang niya na may anak siya, may pamilya siya na yun, yun yung nagpapalakas na lang sa kanya. Tsaka ayun, kaya nga ako personally kaya ayokong or hindi ko ina-advise sa inyo na kausapin niyo yung mga kaibigan niyo, especially kapag matindi yung pinagdadaanan niyo. In terms of ano, kung hindi na kayo functional, kasi baka mamaya again, nothing against sa mga religious people, pero hindi nila baka kasi mamaya sabihin nila magdasal na lang kayo. So, Oo. ano, um, ma magkakasiraan pa kayo ng ano, pagkakaibigan niyan. Kaya doon na lang kayo sa ano, hindi bias na opinion. Isa pang idadagdag ko, yan Oo. speaking of mga kinakausap mo yung mga kaibigan mo, ginawa ko rin yan, nag-try ako mag-reach out sa mga kaibigan ko, Hmm, yung sa kaibigan ko sa mga dati kong work. Pero ang toxic ko din, eh. Parang bigla na-realize ko rin nga na parang ang toxic ko ng kausap na iniwasan din nila ako. oo. Na hindi na rin nila ako gustong kausap kasi parang, nasasak ko yung lahat ng ano nila, eh, ng lahat ng happiness nila, eh. Parang hinahawakan ko Ah, sila ng toxicity ko. naging ano, happy vampire ka, parang gano'n. Oo, oo, yun, yun, yun. So parang ta's wala na akong kausap and
yun. Hindi na ako nagfa-function naman ako, pero yung nangyari sa'kin na yun, idadagdag ko lang din, um, isa yun sa pinakamalaking parang rock bottom yun, eh, sa pakiramdam ko, eh. Kasi Hmm, buong buhay since 17 years old ako nagtatrabaho na ako, eh. oo. Tapos first time kong mawalan ng trabaho noon lang, 35 yata ako nun, 36. So, from 17 years old hanggang 36 years old ako nagtatrabaho ako. Tapos bigla akong nawalan ng trabaho. Pero pinakamasaya rin 'yun para sa'kin kasi ako yung nag-aalaga sa anak ko. Inalagaan ko ng 3 buwan si Rocco na yung kaming dalawa lang, na ako yung nagpalaki talaga sa kanya. Tapos sobrang dami kong videos and pictures nun. So, Ah, parang kaya pala naging ang dami mong mga antics dati. mm, mm. Kaya parang 'yun yung naging silver lining doon sa dark cloud ng buhay ko na 'yun, eh, na Mm, parang ano, yung minsan nga dati nakatira kasi kami ng 7th floor, eh. Minsan naisip ko tumalon na ako dun 7th floor kasama ko si Rocco tatalon ako, parang gano'n. May mga gano'n akong thoughts. Pero lagi ko naiisip, paano si Luis? Dinala ko siya dito sa Australia, eh, ta's oo, iniwanan ko sila. Yun yung mga laging gano'n. And kagaya nga nung sinabi mo 'di ba sa'yo, nung nandun ka sa point na nakahiga ka na lang wala kang ginagawa, naisip mo rin bigla 'di ba, yung yung anak mo na parang, eh, autistic na nga siya, eh, oo. tapos ganito pa ako, ito pa yung gagawin ko. Hmm, Kailangan kong tulungan yung sarili ko, kailangan kong gumawa ng paraan na kailangan ako yung maging malakas, kailangan ko siyang masuportahan, kailangan ko siyang matulungan. Parang at some point, we all want to be heroes. Yun yung siguro siguro bilang lalaki, as a father, as a dad, nandun lagi yung baka ano 'to, hero complex, baka gano'n 'no? We want to be the heroes of our family. Sino ba naman ang may ayaw nun, 'di ba? oo naman. Tsaka ako kaya sobrang ano, sobrang invested ako sa anak ko kasi part ko siya, eh, part niya ako, eh. So, parang kung pinabayaan ko siya, parang pinabayaan ko na din sarili ko, 'yun. Ito sabi ni Elvin Dicon, naisip din daw niya yun, kaso inisip daw niya, baka mabulok ako walang makakita sa bangkay ko. Oo, Mga gago. lingaso lang daw. Pero ito yung tungkol sa therapy, Ingo, meron ka bang mga ano, papaano ba Depende yung therapy na yan? yung sa therapy kasi, um depende kasi sa personality mo, eh. Ako personally, again, ito yung aking experience or ito yung aking point of view. Para sa akin, walang magagawa yung talk therapy. Kasi yung sa talk therapy, pina i ang gagawin niya is iche-change niya yung mindset mo, bibigyan ka ng fresh perspective, bibigyan ka ng mga exercises, mga meditation, mga type. Triny ko na i-convince yung sarili ko. So, hindi ko ma-convince yung sarili ko. Kailangan ko ng Drugs? substance. Oo. Kailangan ko ng drugs. Kailangan ko ng antidepressant. Pero So, kasi yun nga, hindi mo puwede rin kasing chemical imbalance yan, eh, 'di ba? oo, puwede Sa siyang utak mo. chemical imbalance. Tsaka, yun nga, hindi porket nagka-crazy meds kayo, well, hindi po so, 'di pala. Magiging ano lang yun, so, kahit nagka-crazy meds kayo, okey lang 'yan. Par hindi dapat i-stigmatize 'yan or maging stigma kasi parang lang din kayo nilalagnat, eh. 'Yun nga lang, yung lagnat niyo 24/7 tsaka until 'yun, maka-recover ka. Sa'kin kasi, kaya hindi umiwas din ako sa talk therapy kasi kailangan ko ng ano, eh, instant gratification, eh, instant function. Dapat mag-function na ako ngayon kasi hindi ko kayang masayang yung oras ko sa paglo-load, Hmm. sa pag-iyak, sa pagiging useless, 'yun. Oo, kasi lalo na sa anak mo kailangan yun, 'di ba nga early Early intervention talaga intervention, dapat, eh. oo. Oo, tama naman. Pero ito, um, may balak ka namang tumigil sa mga paggagamot. Meron bang
time limit yung paggagamot Oo, o may ano, forever ka ng maggagamot? kailangan kong ang target ko before 45 makaka mag-ano na ako, unti-unting mag-take off na ako, ay mag-take off, mag hindi na mag-ano, maggamot. Tapos feeling ko isa sa makakatulong sa akin na hindi ako maging dependent sa gamot ay maraming pera. Yung sinasabi nila na Bakit? ano, kasi ang daming masosolusyunan ng ano, ng pera, Pucha kahit kahit 8 oras yung therapy ng anak ko, puwede kong ibigay sa kanya, So, Oo nga. ayun. Speaking of pera, gusto ko lang i-address yung isang nag-comment dun sa isang episode natin na Oo. nawawalan na daw siya ng ganang makinig ng Tatayhood kasi daw, meron daw tayong ini-endorse. Sa'kin Ah, kasi, gusto ko lang sabihin na, um, kung kaya ninyong ibigay yung pera kay Ingo, puwede naman, eh. Binura na niya yung comment niya, eh, pero sa'kin nga, kung kaya sinagot ko siya, eh, na parang si Kim Chiu nga tsaka si Piolo, eh, pumayag, eh. si Kami ba Nadine bang mga Lustre nga, eh. nobody? Pati si Oo. Nadine Lustre, kami pa bang mga nobody, tatanggi pa ba kami diyan sa binibigay? And kung kayang ibigay yung ano, kung kayang ibigay nun yung mga kailangan namin, well, especially kunyari kailangan ni Ingo, kagaya ng sinabi nga ni Ingo, ipambibili ko kasi yan ng CPAP. Oo, 'Kung 'di kaya ba niyong bigyan ng seryoso yun, CPAP si Ingo, bigyan pambibili niyo ko ng talaga ng CPAP. sipap yun. Pipili na yan ang i-endorse niya. Eh, kung may ibibigay sa'ming pera, bakit hindi? Parang you do you boo, kung ikaw ayaw mo ng sugal, eh, 'di 'wag kang magsugal. Kami naman, 'di naman namin sinasaksak sa mga baga ninyo yung pagsusugal, eh. Nagkataon lang pinipili namin dito 'yan and sinasabi lang namin na ito yung mga ginagawa niyan, ina-advertise namin. Pero nasa sa'yo 'yan, kung tanga ka, eh, 'di ubusin mo yung pera mo sa sugal. Pero kung may mautak ka, puwede mo naman 'yang gawin na sa leisure or parang katuwaan lang, hindi mo naman kailangang ubusin yung pera mo, eh. So, tsaka kung Oo. nawawalan ka ng gana, eh, di makinig ka sa iba, wala namang problema dun, eh. Kami masaya kami na ginagawa namin 'tong Tatayhood and masaya kami sa ginagawa namin and mas naging masaya lang din kami na yun nga, na merong konting pumapasok na pera dito na parang at least hindi nga sa'min mapupunta yun, eh, yung ano binabayad namin 'to kay Ambet, babayad namin dito sa StreamYard, Ay, si StreamYard. Pucha, 'di ba, mahal ng babayad namin StreamYard. sa mga gumagawa ng mga video namin. So, Oo, sa secretary namin. sekretary namin. So, parang kung kaya ninyong i-provide yun, eh, di dun ka magreklamo kung sino ka man. Magreklamo ka, okey lang. Kung kaya mo kaming bayaran, kanya-kanyang hustle yan kagaya ng sabi nito ni Elvin 'no, kanya-kanyang hustle. So, ako hindi ko pinapakialaman kung anong hustle mo, kung sino ka man. So, kami, kung ayaw mo makinig, eh, di 'wag kang makinig, wala namang problema dun, eh. Basta kami, we do our own hustle, ikaw you do you boo. So, Pero wala, pero yun alam lang. mo Tristan, meron tayong mga meron naman tayong mga brands na gustong-gusto nating suportahan. Ay totoo. Kagaya nito, Ah, yung Origins MNL. Walang ay tatalo sa totoo. 'di ba? Walang tatalo sa tamang Mm, timpla ng kape para sa araw na matindi ang pagod. oo. Tapos siyempre, kung keto-friendly meal prep naman yung hinahanap ninyo, meron din tayo diyan, part ng community ng Tatayhood yan, yung Ketorific PH. Siyempre para yan sa mga papa na gustong maging slim and maging keto, mag-keto diet. Tsaka shoutout din sa mga kapwa podcasters natin katulad ni Santi and Vince ng The Broden Podcast. At siyempre, yung kaka-engage lang ang sila Kian and Geraldine ng Topak and Pack and Tantrums tantrums, Podcast. yan. Ano yan, pakinggan ninyo yan, siyempre part din yan ng Tatayhood community and siyempre isa pa, ang idol natin na tropa ni Robby Domingo na si Yun. Fade Longboy.
Meron siyang YouTube channel, tsaka follow rin niyo yung ano niya, IG. Yung YouTube channel niya, Fade Longboy YouTube channel, IG niya Fade Longboy din. Or mas Ano ba maganda bang yung ipa-follow ano, kay Fade? mas Ano maganda 'no? yung cam on your face. Tsaka yung Cam on Your Face, CAM On on your face. ah. Follow niyo 'yan. 'Yan yung mga nandiyan yung mga ano niya, artistic photos niya. Oh, Tristan parang ano, glowing ka ngayon, Ano yung Oo, tama 'di ba, skincare rosy secret cheeks mo? 'di ba? Siyempre kung yung ano 'yan siyempre kung hanap din niyo rin siyempre skincare, kung gusto ninyo yung mga papa na mahilig mag-alaga sa sarili nila, yung mga self-care na ganyan, puwede kayong pumunta dito sa DNA Dermatology. Ano 'yan, hindi lang magiging mabuti yung loob niyo, pati yung panglabas niyong anyo magiging mabuti din. Kayang-kaya nilang ayusin 'yan para sa inyo. So, support niyo lang sila mga papa dahil ano, yung eto sasabihin ko lang 'to, dahil yung pagiging tatay, hindi lang naman 'yan tungkol sa responsibilidad. Siyempre tungkol din 'yun sa community at suporta natin sa isa't isa. Ba't ayaw mag-unmute? Anyways, ano, salamat na lang mga Salamat papa. mga papa.